Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami ng mga bihag ang napakawala ng Hamas bunsod ng kanilang naging kasunduan na tigil putukan o ceasefire sa Israel. Marami-rami na rin ang pinakawalang bilanggo ng Israel ng mga Palestinians na ngayon ay nakabalik na sa kanilang mga pamilya. Subalit nangako pa din ang bawat panig na magpapatuloy pa din ang kanilang labanan pagkatapos ng ceasefire na ito, lalo at kung wala pa din sa kanilang nais na magpatalo at huminto sa kanilang pag-atake. Paninindigan ng Israel ang kanilang naging pangako noon na dudurugin nila ang Hamas sa Gaza kung hindi titigil ang Hamas sa kanilang pag-atake. Ito din ang nais ng Hamas na patuloy din ang gagawin nilang pag-atake hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang paglusob. Sa kabila nito, dahil sa wala pa ding tiyak na kapayapaan at bunga ng halos magdadalawang buwan ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig, marami ng mga buhay ang nasayang na karamihan sa mga ito ay mga sibilyan at mga kabataan. Mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel, umabot na sa 14,800 mga tao ang nasawi sa Gaza Strip habang nasa 1,200 naman ang namatay na sa Israel. Hindi na din halos masukat ang pinsalang idinulot nito sa bawat panig, lalong-lalo na sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, maraming mga bansa at mga grupo ang nananawagan na itigil na ng magkabilang panig ang kanilang ginagawang labanan dahil mas natatalo umano ang mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Subalit tila parehong nagbibingi-bingihan ng bawat panig at patuloy pa din sila sa kanilang pakikipagbakbakan. Isa ang Vatican sa nananawagan ng katahimikan at kapayapaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa katunayan, nag-alok ang Vatican na mamagitan sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Palestinians para sa pagpapalaya ng mga hostage sa Gaza at upang mapadali ang kapayapaan. Ngunit sinabi ng Israeli na sa pagtugon sa hindi makatao na pag-atake ng Hamas ay dapat igalang ang proporsyonalidad. Nanawagan si Parolin para sa direktang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Hamas upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo tulad ng nangyayari sa Gaza, kung saan maraming inosenteng sibilyang biktima ang sanhi ng mga pag-atake ng hukbong Israel. Anumang pangmatagalang solusyon, sinabi ni Parolin sa panayam, ay kailangang isaalang-alang ang mga paninirahan ng Israel sa sinasakop na teritoryo at ang katayuan ng Jerusalem. Sinabi ng Israeli Embassy sa Vatican na bumisita si Parolin sa misyon noong Biyernes ng umaga upang ipahayag ang kanyang malalim na damdamin ng sakit at pagkakaisa sa mga pag-atake ng Hamas. Subalit nitong nakaraang araw lamang, tila nagpanting ang tainga ng mga Hudyo dahil sa naging pahayag ng Santo Papa mula sa Vatican tungkol sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nagalit ang mga Hudyo sa mga binitawang salita ng Papa sa Roma at marami sa mga matataas na opisyal ng mga Jews ang naglabas ng kanilang mga sama ng loob. Ito ay dahil sa pagtawag ng Papa sa Hamas at sa puwersa ng Israel bilang mga terorista. Alam naman natin na walang masamang layunin o ibig sabihin dito ang Papa, subalit maraming mga Hudyo, lalo na ang mga may matataas na posisyon, ang nagalit. Kamakailan lamang ay nakadaupang palad ng Papa ang ilang mga Jews na kamag-anak at pamilya ng ilang mga bihag ng Hamas sa Gaza Strip. Ito ay nangyari bago pa ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nakadaupang palad din ng Papa ang ilang mga Palestinians na ang kanilang mga pamilya ay kasalukuyan pa ding nasa Gaza. Sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig sa St. Peter's Square sa Vatican City na labis na nadudurog ang kanyang puso sa nangyayari sa bawat panig. Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra di palestinesi
che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già. Ayon sa Papa, this is what wars do, but here we have gone beyond wars. This is not war, this is terrorism. Alam naman natin na marami ang tingin ngayon sa militanteng grupong Hamas ay mga terorista gaya na lamang ng Amerika, habang nasa listahan din ng mga terorista ang Hamas ng United Kingdom. Ang hindi matanggap at tila nagpalaki sa mata ng mga Hudyo ay ang tila pasaring na din ng Papa sa puwersa ng Israel na kalaban ng Hamas na mga terorista na din. Wala kasi itong binanggit na panig kung sino ang tinutukoy niyang mga terorista at tila nilahat na niya ang mga ito. Sa isang balita na lumabas noong nakaraang Miyerkules lamang, isang representante ng mga Palestinians na nakausap si Pope Francis at sinabi umano ng Papa na may tuturing ng genocide o malawakang pag-ubos ng lahi ang kasalukuyang nangyayari sa Gaza Strip. Pero ayon sa tagapagsalita ng Vatican, kailanman umano ang salitang ito ay hindi kayang gamitin ng Papa upang ilarawan ang nangyayaring kaguluhan saan mang panig ng mundo. Nilinaw din ng Amerika na kilalang kakampi ng Israel, hindi umano plano ng Israel na burahin sa mapa ng mundo ang lahi ng mga Palestino. Hindi din nila planong alisin ang mapa ng Gaza sa mapa ng mundo. Pinoprotektahan lamang umano ng Israel ang kanilang bansa laban sa mapanghimasok ng mga terorista. Ipinakikiusap ngayon ng American Jewish Committee o AJC na dapat umanong klaruhin ng Papa ang kanyang sinabi para hindi na pagmulan pa ng mas malalang kaguluhan. Dahil sa naging pahayag na ito ng Papa, ilang mga Italian rabbis at mga prominent Jewish leaders ang nagalit sa Vatican. Hindi umano maihahalin tulad sa terorismo ang ginagawa ng Israel dahil ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang nasasakupan at karapatan. Hindi naman umano maaaring ipagsawalang bahala na lamang nila at tumunganga na lang habang inaatake ng Hamas ang kanilang teritoryo at unti-unting inuubos ang kanilang lahi. Isa pa ang Hamas umano ang siyang nagpasimula ng kaguluhan noong Oktubre na ginawa pa habang sila at ang ilang mga Hudyo ay nagdaraos ng isang selebrasyon. Mali umano ang pahayag na ito ng Papa at tila hindi nakikita ang kalagayan at ipinaglalaban ng bawat panig, kaya kailangan umanong alamin ng Papa ang tunay na dahilan ng bawat panig kung bakit hanggang sa ngayon ay nagkakagulo pa din bago siya magbigay ng kanyang pahayag. Ayon kay Noemi Di Segni, ang Pangulo ng Union of Italian Jewish Communities, tila inilagay o tinignan umano ng Papa ang dalawang panig sa parehong level. Ang kaguluhan umano sa Gaza ay bilang depensa ng Israel sa kanilang bansa at sa kanilang populasyon. Ang pagkakadamay ng mga sibilyan at malawakang patayan ay dapat umanong isisi sa kung sino talaga ang nagpasimula ng kaguluhan. Huwag dapat umanong gawing pareho ang tingin ng Papa sa dalawang panig. Sinabi ito ng Papa sa isang meeting kasama ang mga delegasyon ng 12 mga Israeli na kamag-anak at pamilya ng mga bihag ng Hamas noon pang magsimula ang kaguluhan at 7 ng Oktubre sa kanilang sorpresang pag-atake. Kasama din niya sa pagpupulong na ito ang 10 kapamilya naman ng mga Palestinians na bilanggo sa Israel at ang pamilya ay kasalukuyan pa rin nasa Gaza. Kahit ang pamilya ng mga nakausap ni Pope Francis sa nasabing pagpupulong ay nadismaya din sa naging pahayag ng Papa. Ayon pa sa isa sa mga nakausap ng Papa na isang Jew, kailanman umano ay hindi naging magkalibel ang Hamas na siyang nagpasimula ng kaguluhan at isang teroristang grupo na ginagamit ang mga sibilyan bilang mga human shield habang ang mga Israeli naman ay nakikipaglaban upang depensahan lamang ang kanilang teritoryo at lahi nito. Sabi pa ng isa pa sa kanyang mga nakausap sa pagpupulong, hindi umano nabanggit ng Papa na ang Hamas ay isang teroristang organisasyon na siyang punot dulo ng kaguluhan. Sa huli, nilinaw ng mga opisyal ng Vatican na ang naging pahayag ng Papa ay walang masamang layunin at hindi niya kinakampihan ang sinumang panig. Ang Vatican ay matagal nang kilalang bansa na madalas namamagitan sa mga kaguluhan ng iba't ibang bansa at nananatiling neutral sa bawat panig. Humingi din ng paumanhin ng pamunuan ng Vatican sa mga nasaktan sa naging pahayag ng Papa. Ang tanging nais lamang umano ng Vatican ay ang mensahe na sana ay matigil na ang kaguluhan sa lalong madaling panahon at mangibabaw ang kapayapaan sa kahit saang parte ng mundo.
isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!